Ayan, magandang hapon. Makabayang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng DepEd EdTech Unit, Itulay Online Tutorial. Muli akong inyong gurong makabayan sa wika at palitikan, Tutor Nel. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, ikapitong linggo na may paksang iba't ibang paraan ng pagpapahayag. Handa na ba kayo, mga makabayang kong mag-aaral? Sige, pakipusuan nga kung kayo'y handa na. At isa na naman itong kapanapanabik at kaabang-abang na pagtalakay ng wika at panitikan. Ayan, may mga nakita na akong nagpuso. Ayan, marami na. Sige, batiin muna natin sila, yung mga nagpuso. Hi, may Tricia Grace Dison from Ramon National High School. Giselle J. Tolentino watching from Ramon National High School. Kurt Ivan Santiago Binoya, good afternoon po, watching from Ramon National High School. Angel Fortes, magandang hapon po, Angel Fortes, watching from CHS, Burong Makabayan, Kalhay, Tutoronel, Tutor, Mel. Carla Agonoy Balana, listening and watching from LFG Diamantina National High School. Nicole Shane Mercado, good afternoon po, watching from Ramon National High School. Ayan. Si Catleya Soriano, good afternoon po, watching from Ingod Ramona Integrated School, Angandaan, West District, SDO Isabela. Hello sa inyo. Ayan. Sige nga, may nakita na ako. Ayan, dami na nagpuso. Mukhang handang-handa na kayo. Bago yan, simulan natin ng isang minutong katahimikan at panalangin para sa mga kapatid nating biktima ng Bagyong Odette at mga kapatid natin na may sakit dulot ng COVID-19. Muli, Ama, itinataas namin sa iyo na kami ay protektahan, gayon din ang mga kababayan namin na labis na naapektuhan ng pandemya at ng bagyong Odette. Maraming salamat po. Ayan, klase, tumukol niya tayo sa dagling bati natin. Doon na simulan na natin kanina, 'di ba? May mga binati na ako kasi ang dami na nasa comment section natin. So para mas mabati kayo at magkaroon ng yung meron kayong mga pabatid, yan, babatiin natin sila. Okay? Magsimula tayo kay Evelyn Manyaga, magandang hapon po. 9 CHS, Aliyah Buenya, good afternoon po. Angel Fortes, Angel Lika, good afternoon, watching from NHS, Mahogany. Cristel Jane Lagat Morales, grade 8, LFG, Diamantina National High School. Emmanuel Taroza, good afternoon po, watcher from Santa Lucia National High School. Orly La Puente, good afternoon, watching from Ramon National High School. Reynalyn Sagario from Diamantina National High School. Aldrin Gesta, magandang hapon po. Prince Jake Antonio, good afternoon po. Angel Villaruel, magandang hapon po. 8 Nara, Carl Andre Agabao, good afternoon po from San Mariano National High School. Hello sa iyo, nak. Ayan. At kay Carrie Jane Anisco, good afternoon po, watching from Caloocan National High School. Raisa de los Santos, good afternoon po. Lara Cabonitalia, watching from Ramon National High School. Leia Di Vera, Lenny Lynn Taguba,
Watching from LFG, Alexis Apuan. Watching from CHS, Risa May Kafirma. Watching from LFG, Gabriel Contreras, Alexi Ampuan, Aliyah Buenya, o ba marami Mary Kate Pascual from Ramon National High School, Prince Jake Antonio, magandang hapon po. Chloe Viernes, hello po, watching from Ramon National High School. And Marian Anino Ramil, magandang hapon po. Ikawalong Baitang, Section Marlowe. Nanonood po Mariano National High School. Wow, hello sa iyo. Binabati niya ang kanyang gurong si Ma'am Reynalisa Layuga. Hello sa inyo, Ma'am. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, nagtatapos ng ating dagling bati at tutungo na tayo sa ating aralin. Ano ba inaasahan sa inyo ngayong araw, klase? Una, nagagamit ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag. Ano-ano ito? Pag-iisa, paghahambing, at iba pa. Sa pagsulat ng sanaysay. Naalala nyo ba na tinalakay natin ang sanaysay? Ayan. May pahabol pa kay Hannah Santos. Magandang hapon, Shooter Mel. Watching from CHS. Gayun din si Angel Juan. Good afternoon. Watching from San Mariano National High School. At andito rin si Rowena Sawal, Eliza Nicole Sawal from Santa Lucia National High School. Hello po sa inyo dyan, mga taga Santa Lucia National High School. At dahil dyan, meron tayong balik-aral. Nais malaman ng gurong makabayan kung ang aking gurong mga mag-aaral ng makabayan ay naunawaan ang ating aralin sa nagdaang linggo. Nais kong marinig ang inyong mga makita ang inyong mga sagot. Kung ang panuto natin, lagyan ng check kung wasto ang pahayag at X naman kung hindi. Handa na ba kayo? Handa na kayo? Ayan, meron na namang pagbati kay Rainiel Timbas. Ayan si Rainiel Timbas. Magandang hapon po si Raisa de los Santos, andyan. Venus Babaran Kabukungan, andyan din. And si Basalel Jairo Katiis. At may sagot na si Basalel. Okay, ang sanaysay, unang bilang, ang sanaysay ay may dalawang uri. Ito ay formal at di formal na sanaysay. Ano kaya ang sagot dito? Doon nakita ko na si Basalel, sumagot na siya. Okay? Yung iba kaya, ayan, may mga nagpupuso. Sige, pusuan muna kung kayo'y handa na. Ayan, marami na nakakuha ng tamang sagot. Ang unang sagot sa unang bilang ay nakuha ni Basalel Katiis. Sino-sino yon? Angel Fortes, Prince Jake Antonio, Rowena Sawal, Diane Claire Tejero, Mary Lady Jo, Emmanuel Tarosa, Ann Wendy Yao, Venus Babaran, Alexi Ampuan, Katleya Soriano, at ang sagot nila ay check. Tama, ang sanaysay ay may dalawang uri, formal at di formal na sanaysay. Mahusay mukhang nakinig kayo ng isang linggo. Okay, sumunod na bilang, ang formal na sanaysay ay maligoy at palakaibigan. Ang pagtalakay, puro opinyon at saloobin lamang ng manunulat. Ano kaya ito? Check or X? Sige nga, tignan ko nga. Aba, nakita ko na may sagot na si Hannah Santos sa ikalawang bilang. At ang kanyang sagot ay pati si Prince Jake, si Angel Fortes, si Katii, si Miyuki Crisostomo, si Prince Claire Ignacio, si JB Petron, at ang sagot nila ay ito ay X. Ayan. At ikatlo, si Amado V. Hernandez ang tinaguri ang ama ng sanaysay. Check kaya yun? Or X? Hindi nga. Check or X? Tingnan ko nga ang inyong sagot. Si Amado Hernandez ba ang tinaguri ang ama ng sanaysay? Kung natatandaan nyo, hindi ko binanggit yan sa screen o sa slide, pero binanggit ko yan sa inyo para makalaman ko kung kayo ba ay nakikinig talaga. Ayan, may sumagot na. Mula kay Ayesa de la Cruz, Emmanuel Tarosa, Lionel Polinar Nagob, at ang sagot nila ay X. O sige nga, kung talagang kilala nyo kung sino ang ama ng sanaysay. Sino ang ama ng sanaysay? Sige,
Ano lang 'to, para lang malaman ko kung kayo ay handa at talagang nakinig last week. Sige nga, ilagay nyo nga sa comment section. Doon may pagbati tayo. Pagbati kay Maria Villoria, 8 Aristotel, listening and watching from LFU Diamantina National High School. Sige nga, sinong nakakaalam kung sino ang ama ng sanaysay? Sige, habang hinihintay natin ang kanilang kasagutan, ayan, meron na ako nakitang sagot. Si Mary Lady Jo, si Basalel Jaro Catiis, at si Emmanuel Torosa. Si Alejandro G. Abadilla, ang ama ng Pilipinong sanaysay. Mahusay talaga. Ang galing. Hi, Ma'am. Alison Banyes from Caloocan High School. Hello sa iyo, nak. Aga. Alejandro G. Abadilla. Mahusay talaga itong mga makabayang kong mag-aaral. At ika-4 na bilang. Mahalaga sa di formal na sanaysay ang saloobin, pananaw, at opinyon ng manunulat mula sa partikular na paksang pinag-uusapan. Ano yan? Check or X? Sige nga, tingnan nga natin. Check or X? Mahalaga sa di formal na sanaysay ang saloobin, pananaw, at opinyon ng manunulat mula sa partikular na paksang pinag-uusapan. Ayan, nakita na ako ng tamang sagot mula kay Ann Wendy Yao at saka kay Catlea Soriano, Hannah Santos, Dominic Campos, Jumaming Jumueng Villalino, Christopher Respicio, Venus Babaran, Catlea Soriano, at ang sagot nila ay check. Siyempre check yan. At ika-5 bilang. Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na tinatalakay ang isang pangyayari upang maibigay o mailahad ang kaukulang paliwanag sa ikalilinaw ng paksang pinag-uusapan. Check ba ito or X? Sige nga, tingnan ko nga. Check kaya yan or X? Baka naman medyo hindi natin sure. Sige, ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na tinatalakay ang isang pangyayari upang maibigay o mailahad ang kaukulang paliwanag sa ikalilinaw ng paksang pinag-uusapan. Sige nga, ika-5 bilang. Ayun, may nakita na akong mga tamang sagot at para sa kanila, ito ay check. Ang mga nakakuha ng tamang sagot, si Mary Lady Jo, Christopher Respicio, Hannah Santos, Catlea Soriano, Basaral Catiis, De La Pisa, Wendy Yao, Villalino, Eliza Flores, Angel Cortez, Aldrin Diesta, Kurt Josh Alimboyagen, Venus Babaran, Miyuki Crisostomo, Alison Banyes. Grabe, napakaraming nakakuha ng tamang sagot. Ibig sabihin, kayo ay nakinig at natuto nung nakaraang linggo. Dahil dyan, meron kayong papuso sa akin. Ayan. Tutungo naman tayo sa ating wika rambulan. Medyo may twist ngayon ha, kasi hindi siya partikular na salita sa sanaysay o sa akda. Ito ay binigay ko upang mas makita natin kung natatandaan niyo pa ba o kahit hindi niyo na nalalaro ito ay alam niyo ba ang katawagan. Ayan, panuto, buuin ang mga ginulong letra mula sa uri ng larong Pinoy. Yan, nais ko kasi manumbalik yung kulturang Pilipino na nakikita natin, di ba, na ginagawa ng mga unang panahon. Ngayon kasi parang dahil bawal lumabas, hindi na ito na ilalaro. Pero mas magandang alam pa rin natin ang katawagan dito. Ayan. Hi ma'am, good up. Eliza Flores, afternoon po. Shout out another Wednesday to learn na naman po. Dan. Okay, very good. Okay. Sige nga. Ayan. Pangguhit o chalk at pamato, gamit lamang ay paa. Ano kaya ito? Ayan, laro yan ha. Andun tayo sa kategoryang larong Pinoy. Meron ka raw pangguhit o yung chalk na sinasabi at meron kang pamato. Gamit lamang ay paa.
Ano kaya ito? Ayun, may sumagot na. See, marami na silang nakasagot. Mula kay Janison Zamora, Princess Claire Ignacio, Anne Wendy Yao, Alison Banyes, Lea De Vera, Eliza Flores, at ang sagot nila ay piko. Ang galing naman. Alam niyo pa ang larong piko? Kaya niyo magpiko? Okay, kaya niya magpiko. Ayan, very good. Ayan, meron din kasagutan, tamang sagot si Angel Juan, Alexi Ampuan, Miyuki Crisostomo, Dayan Tejero, Mary Ledy. Ayan, ang dami pala nakakuha ng tamang sagot. Ibig sabihin pala, kahit may pandemya at makabago na ang panahon sa dadala ng teknolohiya, hindi pa rin pala nawawala ang pusong larong Pinoy, di ba? Yan yung mga nakita natin noon. Ikalawa, mga linya hasahig, may patotot, at iwasang maabot ng tayang pangkat. Ano kaya ito? Sige nga, mula sa ginulong letra, ano kaya ang may-aring kasagutan dyan? May mga linya hasahig, may line, okay? At may patotot na tinatawag. Iwasang maabot ng tayang pangkat. Patintero, aba, very good si. Nakita ko ang sagot ni Emmanuel Torosa, Hannah Hannah Santos, Basadel Katiis, Venus, ang dami sumasagot Ayan, Alexis Ampuan, at ang sagot nila ay Ma'am Patintero. Ang galing May pagbati tayo kay Krisa Valentino Torcido. Good afternoon po, Krisa. May Torcido, 8 Anderson, Filipino teacher, Reyna Lisa Layugan, watching from San Mariano National High School, Maine. Ayan. Ayan, okay. Nakuha natin ang kanilang pagbati. Ayan, ang dami nakasagot. Patintero po ang tamang sagot. Mahusay talagang makabayang. Bibigyan ko kayo ng makabayang clap, syempre. Yung paikot natin na yan. Yan, makabayang clap yan. At ikatlo, tsinelas, latang yupi, at walang laman. Ano kaya yung laro ito? Tsinelas, latang yupi, at walang laman. Sige nga. Tignan ko nga. Ayun, unang-una si Basalel Katiis at ang kanyang sagot ay tumbang preso po. Ayan, tumbang preso. Yung latang walang laman na konting pitpit lang at tsinelas ang ipang-iit siya. Okay, ang galing. Nakakatuwa naman. Alam niyo pa yung mga laro na yan. At ang sumunod, maliit na kahoy at merong ding malaking kahoy na pahaba at dalawang pangkat na magkalaban. Ano kaya ang tawag dun? Sige nga, nakakuha ng tamang sagot si Nadine Manabat, Prince Jake Antonio, Catlea Soriano, Prince Claire Ignacio, Venus Babaran, Francine De Leon Panalangin, Eliza Flores, Nadine Manabat, Catlea Soriano, Christopher Respicio, Angela Balingosa, Eliza Flores, ayan, sila yung mga nakakuha ng tamang sagot sa tumbang preso. Ngayon naman, yun nakuha din. Sino nakakuha? Alia Buenyao, Emmanuel Tarosa, Dominic Campos, Catlea Soriano. Ang tamang sagot ay shato. Yan yung sinisigaw, di ba? Kapag nagsashato ka, shato! Kailangan sisigaw ka, shato! Ganun yung mga laro ng araw. At ikalima, palayok at pamalo na may harina at candy sa loob nito. Sige nga, tignan ko nga kung alam niyo yan. May naglalaro pa ba niya sa panahon ngayon? May pagbati tayo kay Francine De Leon Panalangin, Santa Lucia National High School, SDO, Bulacan. Hello sa iyo, nak. Makabayang mag-aaral. Ayan. At unang nakasagot ay si Eliza Flores, Basagang Palayok. Okay, yan ang sagot niya. Marami pa yan sa iba't ibang mga piyesta na pagdarausan, di ba? Kaya lang dahil naka-lockdown tayo or may pandemya, hindi ito nalalaro. Pero mahusay pa rin dahil alam niyo pa rin ang mga larong Pinoy. Mahusay. Yan bibigyan ko kayo ng tala. Kayo'y nagmingming sa karunungan ngayong hapon, ngayong makabayang hapon. Dahil dyan, papasok tayo sa isang tinatawag natin na isang bahagi ng sanaysay. Babasahin ko ito at obserbahan nyo o pagmasdan nyo kung ano yung makikita ninyong paglalahad o pagpapahayag. Pinamagatan itong ang pilay kong bansa.
Sumayaw sabay sa himig ng hangin ang mga alaala, tinangay ng malakas na alon ang mga basurang ikinalat ng tao sa dalampasigan. At hinahanap-hanap ng mga tao kung sino ang may gawa ng mga kalat na palutang-lutang sa karagatan. Nakasing lumbay ng hangin sa tuwing naaalala nila ang dating sila. Malinis malayo sa mga taong mapanisi ng iba samantalang sila rin ang may gawa ng mga ito. Marumi na ang dating masayang pagkikilitian ng dagat at hangin ay dinumihan na ng mga marurupok at mapag-akalang kalat. Sinira ang mga natitirang kasiyahan, minsan ang mga pag-iibigan ay nasisira sa mga mapanghusga na binahiran ng mga pag-iisip na hindi tama ng nakahuhusga. So kung titingnan mo klase, papaano nila inilahad ang sanaysay? Sige nga, tignan ko nga sa sino makapagsasabi. Ayan, kay Irish de la Cruz Gonzales, nanonood po, watching po mula sa Lolomboy National High School. Hello sa'yo, Irish de la Cruz Gonzales. Salamat sa panonood at pagtutok. Okay? Sa tingin ninyo, papaano inilahad ang sanaysay na ito? Anong ginamit niya? Anong paraan ang ginamit niya? Ayan, may nakita na akong sumagot. Okay? Mula kay Nadine Manabat, ang kanyang sagot ay paghahambing po ng mga pagbabago noon at ngayon. Ayan, tama. At tinakikita rin dyan yung pagbabago ng kapaligiran, di ba? Bakit noon mas okay ang kapaligiran, ang kilitian ng dagat at hangin ay nararamdaman at ngayon ay hindi na, di ba? Mas nagiging polluted, marumi at hindi nakahali-halina ang pagtampisaw sa karagatan. Ito ay isang paraan klase mula sa aralin natin ngayon. Iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng paglalahad. Okay? Ang paglalahad ay nagpapaliwanag at nagbibigay kaalaman o pangkahulugan at nagsusuri upang lubos na mapaunawaan ang diwang inilalahad o nais ipaabot ng nagsasalita o sumusulat. Maaring ito ay tumutugon sa mga katanungan kung ano ang katuturan ng isang salita o bagay, kung paano ang pagsasagawa ng isang bagay, at kung ano ang kakayahan ng isang layunin o simula. So meron tayong iba't ibang paraan sa pagpapahayag lalo pa pag tayo ay sumusulat ng isang sanaysay. Alamin natin ang unang uri. Ito yun. Ayan, may pagbati. Nadine Domingo Manabad, good afternoon po. Watching from Igud Ramona National High School. Isabela. Gayun din si Jasmine Batad. Good afternoon po from San Mariano National High School, Maine. Hello. Ayan, may sumagot na Nadine Manabat. Paglalahad po yan, ma'am. Paghahambing po noon at ngayon, sabi ni Manabat. Okay, tama. So, meron tayo isang uri at ang unang uri natin ay may pahabol pa, Princess Gail. Listening and watching from LFG Diamantina National High School. Hello sa inyo, taga Diamantina National High School. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating itulay. Huwag niyong kalimutan ibahagi ang ating link sa iba upang mas marami pa ang makapag-abot ng ating karunungan at maitulay natin ang dulong para sa kanila. Okay, unang uri, pag-isa-isa. Ito ay isang paraan sa paglalahad ng isang kalagayan o sitwasyon sa pamamagitan ng maayos sa paghahanay ng mga pangyayari ayon sa talagang pagkasunod-sunod ng mga ito. So ang unang uri klase, pag-iisa-isa, okay, ng kalagayan ng sitwasyon. So meron tayong halimbawa rito, ito, 7 simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang iba laban sa COVID-19. Hindi naman sa atin lingid sa inyong kaalaman, di ba mga makabayan kong mag-aaral, na palubo ng palubo ang bilang ng mga infected ng virus. At sana ay gawin ninyo ang hindi paglabas kung hindi naman importante, at ugaliing maghugas ng kamay upang makaiwas sa anumang uri ng sakit. Ayan, una, hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Pangalawa, iwasan ang paghawak ng iyong mata, ilong at bibig. Ikatlo, takpan ng iyong
ang iyong ubo o bahing. Kung ikaw ay inuubo, mararamdaman mo naman tatakpan mo ng kamay mo para hindi na ma-spread kung nasa bahay ka. Ika-apat, iwasan ang matataon na lugar at malapit sa pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Kaya nga sabi nila, 'di ba, sa TV o sa mga balita, kapag nararamdaman mong may sakit ka na, mag-mask ka na upang yung mga kasama mo sa bahay makaiwas, 'di ba? Kasi pag nagpabaya ka sa gano'n, kahit hindi sila lumalabas, kung ikaw mismong may sakit ay nandoon sa bahay at umuubo ka ng hindi ka nagtatakip, maaari mo silang mahawaan. Okay, ika-5, manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, tama 'yon. Ika-6, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan na muna ang health facility. Hindi naman 'yun maiiskandalo ka, gusto mo lang makatulong na hindi mag-spread ang virus. Ayan, may pagbati tayo mula sa kapwa ko tutor na nakatutok sa atin. Hello sa'yo, magandang hapon, tutor Donna. Ayan. Ayan din, kay Francine Panalangin, pag-iisa-isa, ito ay isang paraan ng paglalahad ng isang sitwasyon. Kaya nga, ito nga yung halimbawa natin, ang sitwasyon natin ay ang pandemya o ang COVID-19. At ika-7, kumuha ng impormasyon na na mapagkakatiwala ang otoridad. Huwag basta-basta maniniwala na, huy, may lockdown daw, magkasarado raw ang ganito. Huwag kang masyado maniniwala doon, di ba? Ipagpalagay mo lang na kalmado ang lahat at ikaw ay sumusunod sa health protocols at makinig lang sa mapagkakatiwalaang otoridad. Ayan. May pagbati rin tayo kay Angela Balingasa. Good afternoon po. Watching from Lolomboy National High School. Hello sa inyo. Kay Luke Genesis Castillas. Good afternoon po. Watching from listening from Lolomboy National High School. Hello. At maganda makabayang hapon sa inyong lahat. Ikalawang bilang o ikalawang uri, paghahambing at pagsalungat. Ginagamit ang paraan na ito sa paghahambing ng magkatulad at magpagkakaiba ng mga bagay-bagay. Bagay-bagay. Ang paraang ito ay pinakamalimit na gamitin sa dalawang uri ng paghahambing. So una, paghahambing na magkatulad, ginagamit ito kung ang dalawang inihahambing ay antas na katangian ng isang bagay o anuman. Halimbawa, magkasing haba ang buhok ni Karil at Ana. Isang katangian, ngunit dalawang tao ang pinaghahambingan. Magkasing tangkad kami ni Joy. Isang katangian lang, yung height lang nila o yung taas at inihahambing sa dalawang tao. Tawag natin doon ay paghahambing ng magkatulad. Pag naman sinabi nating maghahambing ng di magkatulad, ginagamit ito kung ang hinahambing ay magkaiba ang antas ng isang bagay o anuman. Halimbawa, mas mahaba ang buhok ko kaysa kay Michelle. Okay? Mas matangkad ka kaysa kay Kuya Carlo. Okay? So, parehas na katangian pero salungat dahil magkaiba yung antas ng katangiang ibinigay sa kanila. So, naunawaan nyo paghahambing ng magkatulad at di magkatulad. Isang paraan din yan pag tayo ay nagbibigay ng paglalahad. Ayan. May pagbati muli tayo kay Reynalyn Joy Cristobal from National Diamantina National High School, LFG. Ayan, gumagamit din, sabi ni Francine, yung magkasing. Yan, tama. Magkasing, ayan, tsaka mas. May ginagamit tayong mga salita para malaman natin na ito ay magkasing kahulugan o di magkatulad. Ayan. Gayun din, may pagbati tayo kay Stanley Coca. Good afternoon po from San Mariano National High School. Ayan. Ikatlong uri naman, gumagamit din tayo sa paglalahad ng ating sanaysay ay pagsusuri. Ano ang pagsusuri? Sa paraang ito ay sinusuri ang mga salik o bagay-bagay na nakaapekto sa isang sitwasyon at mga pagkakaugnay ng mga ito. Halimbawa, ang mga naiulat na sakit ay sumasaklaw mula sa mga tao na may banayad o mild o walang mga sintomas hanggang sa mga taong nagkasakit ng malubha na nangangailangan maospital at namamatay. So, ibig sabihin, pag sinabi natin pagsusuri,
aalamin mo kung ano yung pinakaugat. Okay? Pinakaugat niya kung bakit nagkaroon ng ganitong sakit. Ayan, kaya mo sinuri. Mula pala sa mild, meron palang severe, at meron din palang maaring makamatay. Yun ang pagsusuring ginagawa. Okay? Na para makita natin na ito ay paglalahad sa sandaysay. Kung ikay gumagamit ng uri ng pagsusuri. Ayan. At ikaapat, hindi mawawala ang sanhi at bunga. Tinatalakay rito kung ano-ano ang sanhi o dahilan at kung ano naman ang naging bunga o kinalabasan. Sa paraang ito, madaling maikintal sa isipan ng mambabasa o nakikinig ang mga pangyayari. So, ganun pala siya ka, maari nating masabi na mas makikita natin yung pinaka dahilan at mas titimo sa atin kung ano yung naging bunga nito. Kaya gumagamit sila ng sanhi at bunga. Halimbawa, dahil sa patuloy na kawalan ng disiplina, hindi hindi pagtupad sa mga alituntunin ng DOH at kawalang bahala sa nangyayari sa paligid, patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Lalo na ngayon, nararamdaman natin yan, di ba? Nakikita natin na, naku, oo nga, no? Lalong tumaas. Kasi ma'am, niluwagan po nila eh. Kasi po ma'am, maraming tao na kahit nasa labas, tinatanggal yung mask, tsaka wala na yung social distancing, yun nga yung hindi pagsunod. So nakita natin yung sanhi, nakita rin natin yung bunga. At isa rin ito sa paraan upang mailahad natin ang ating opinyon kapag tayo ay nagsusulat ng isang sanaysay. At ikalima, pagbibigay ng halimbawa. Ito ay nagpapatibay ng isang paglalahad sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Ay madaling makumbinsi o mahikayat ang mga nagbabasa o nakikinig. Siguraduhin lamang na tiyak at makatotohanan ang ibibigay na halimbawa. Halimbawa, dahil nagbibigay ng halimbawa, may halimbawa tayo. Ang pagsusuot ng face mask ay isang halimbawa ng pagmamalasakit upang mapigilan ang pagkalat ng virus at makaiwas sa sakit. Sang-ayon ba kayo doon? Ang pagsusuot ng face mask ay isang halimbawa ng pagpapakita ng malasakit. Sige nga, gusto ko ngang malaman kung kayo ay sang-ayon. Ayan, sumagot na si Francine, opo. Ayan, sabi niya. Tsaka si Catlea Soriano, yes po. Ayan, tsaka si Nadine Manabat, opo. Ayan. Tsaka si Joshua Aikilaw. Opo, ma'am. Tama. Isang halimbawa yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Ako ay gurong makabayan sa wika at panitika na laging nagpapaalala ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Di ba? Kailangan may action. Hindi puro lang salita na iiwas ako, pero hindi mo naman ginagawa. Ayan. Dahil alam nyo na, nagustuhan nyo ba ang ating aralin ngayong araw? Naunawaan nyo? May makabayang clap kayo sa akin. Ayan, kung naunawaan nyo yung 5 iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng paglalahad gamit ang sanaysay, bigyan nyo nga ako ng puso dyan kung naunawaan nyo talaga, mga makabayang kong mag-aral. Sige nga, bigyan nga ako ng puso. Ang dami sumagot ng opo, opo. Ayan, may pagbati rin tayo kay Denmark ngayon. Listening and watching from LF to Diamantina National High School, SDO Isabela. Hello sa'yo, Denmark. Ayan, yan ang dami nagpuso. Ayan, ibig sabihin na unawaan niya. Muli, huwag niyong kalimutang ibahagi ang ating link para mas lalo pang dumami ang kaalaman na maihahatid o maitutulay sa kanila. Dahil kayo'y natuto at alam ko naman kayo'y nakinig, magbibigay tayo ng gawain. Okay? At ang gawain natin ay panuto, ibigay ang hinihingi mula sa uri ng pagpapahayag sa bawat bilang. Unang bilang. Ayan, dami na sumasagot. Hello po sa inyo. Ito ay nagpapatibay ng isang paglalahad sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Ay madaling makumbinsi o mahikayat. Sige nga, o mahikayat ang nagbabasa o nakikinig. Ano kaya uri nito ng paglalahad o pagpapahayag? Sige nga, sino ang nakaalala? Tignan nga natin sa ating comment section, comment box.
Ayun, si Christopher Respicio, si Alison Bañez, ang kanilang sagot ay E. Pagbibigay ng halimbawa, mahusay, naaalala nila ang ating pagtalakay. At ang mga nakakuha ng tamang sagot, si Basarel Jairo, Irish de la Cruz Gonzalez, Dominic Campos, Catlea Soriano, Nadine Manabat. Marami pa ring iba eh. Prince Antonio, Angela Balingasa, Irish de la Cruz Gonzalez. Ikalawang bilang. Tinatalakay rito kung ano ang sanhi at dahilan kung ano-ano ang kinalalabasan sa paraang ito. Madalas maikintal sa isipan na mambabasa ang nakikinig ang mga pangyayari. Sige, anong uri nga ito? Ayun, may sumagot na. James Ulysses Chu, good afternoon po from Ramon National High School. 8, Mahogany, hello sa'yo. Christopher Respicio, ang sagot niya ay letter C. Tama ba? Ay, hindi. Okay, tama. Ang sagot ay kay Aliyah Bueniao. Ang sagot ay letter D. Pagpapakita ng sanhi at bunga. Ayan. Ikatlo, sa paraang ito, sinusuri ang mga salik o bagay-bagay na nakaapekto sa isang sitwasyon at ang pagkaugnag-unay ng mga ito. Sige nga, ikatlong bilang na tayo. Ano ang sagot? Ano ang sagot ninyo? Ayan, may kay number 3. Ayan, kay Catlea Soriano, Ann Wendy Yao, Alisa Kate Bañez, Marian Mendoza, Basalel. Ang sagot nila ay B, pagsusuri. Tama, salik sa bagay-bagay na nakaapekto sa isang sitwasyon. Ang galing naman talaga ng mga makabayan kong mag-aaral. Ika-4 na bilang, ginagamit ang paraang ito sa paghahambing ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga bagay-bagay. Ang paraang ito ay pinakalimita na gamitin. Sabihin, hindi masyadong ginagamit. Sige nga. Ayan, nakasagot na si Angel Juan at ang sagot niya ay letter B, paghahambing at pagsalungat. Gayun din, nakakuha ng tamang sagot sina Angel Fortes, Catlea Soriano, Alison Bañez, Carl Andre, JB Pecho, Nadine Manabat, Princess Ignacio, Lea de Vera, Catlea Soriano, Christopher Respicio, Alison Bañez, Maria Cristina Tongonan Mando, Ann Wendy Yao, Joshua Lau, Dayan Tejero, Irish Gonzalez, ang dami nakakuha ng tamang sagot. Ibig sabihin talagang nakinig sila ng husdo. At ikalimang bilang, ito ay isang paraan na paglalahad na isang kalagayan o sitwasyon sa pamamagitan ng maayos sa paghahanay ng mga pangyayari ayon sa talagang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Sige nga, anong uri ito? Ayun, sumagot na si Prince. Ang bilis Prince Jake Antonio, Jasmine Batad, Nadine Manabat, Nadine Christopher Respicio, Jasmine Batad, Ann Wendy Yao. At ang sagot nila ay A, pag-iisa. Napakahusay naman. Magagaling ang mga makabayang kong mag-aaral. Palakpak naman kayo dyan. Ayan. Dahil mas nakita kong mas marami kayong naisasagot, meron pa tayong isang gawain. Ang gawain na yung tinatawag natin batay sa paksa, sumulat ng isang simpleng pagpapahayag gamit ng iba't ibang paraang nakatala sa ibaba. Ayan. Una, pag-isa-isa. Namanang kultura sa sinaunang panahon. Ano-ano yung mga namanang kultura natin sa nagdaan na sinaunang panahon? Sige nga. Bigyan nyo nga ako ng kahit 3 lang. Mga namana natin kultura. Sabi natin, di ba, pag pinag-isa-isa, yung tamang hanay. Sige nga, tignan ko nga kung may makapagbibigay. Ayan. Mga naman ng kultura. Pag sinabi natin kultura, maaaring ito ay ating kinagisnan o maaaring ito rin ay na-impluwensya sa atin o naipamana. Ayan, may nakita na akong tamang sagot, di ba? O, ang halimbawa niya ay sino to? Pagbati pala to kay Rad Alvin Lebil. Good afternoon po, watching from RNHS.
Ayan, kay Angel, kay Miyuki Crisostomo, una, pagmamano, paghuhubad ng tsinelas sa loob ng bahay, at pagbibigay galang sa nakatatanda. Mahusay, yan yung mga kulturang naipamana ng sinaunang panahon, di ba? Ano pa? Ayan, may sagot din si Basalel. Magandang pag-uugali, pagrespeto sa nakatatanda, pagmamano, paggamit ng po at opo, pag nakikipag-usap. Kung ito man ay matanda o bata, maipakita po ang respeto. Ayan, yun yung tinatawag nating pag-iisa-isa. Ibig sabihin, naiisa-isa natin, kaya mas nabibigyan linaw natin ang mga sitwasyon. Okay? Sumunod, paghahambing ng dalawang panahon, noon at ngayon, at ang paksa natin ay panliligaw. Sige nga, pwedeng gumamit ka ng magkasing, pwede rin naman yung hindi ugnay o hindi asalungat. Sige nga, ayan, may pahabol pa si Katleya Soriano. Mga naman ng kulturang sinaunang panahon, pagmamano, paggamit ng po at opo. Yan. Paggalang sa nakatatanda. Ayan, tama yan. Ikalawang bilang na tayo, paghahambing, panliligaw noon sa ngayon. Ano ba yung noon? Ayan. Meron tayo, di ba, sinasabi natin na yung noon, ma'am, medyo matagal ang panliligaw, di ba? Pupunta sa bahay, ano pa? Magpupunta sa bahay, maghaharana, kikilalanin ng mga magulang, di ba? Pag sinabi natin paghahambing, gagamit tayo ng kaysa. Mas maganda ang panliligaw noon kaysa ngayon, di ba? May mga ganon. Ayan, panghaharana. Mas nakakakilig daw ang panliligaw noon kaysa ngayon. Mas naipapakita ang respeto ng manliligaw sa nililigawan noon at ngayon. Alam ba, galing ah. Ayan, ayon kay Ann Wendy Yao, kung noon ay hinaharana ang mga dalaga, pero ngayon ay bihira na po itong mangyari. Ayun. Ayan, kung noon po hinaharana ang mga dalaga sa kanilang tahanan, ngayon po ay pinadadaan na lamang po sa social media. Parang iba naman yun, di ba? Sa social media, huwag kayong papayag na gano'n. Kailangan pumunta pa rin sa bahay nyo, baka hindi nyo kilala yun. Di ba? Mas magandang kilalanin. Ayan, may sagot din si Jillian Mananta. Noon ay pumupunta po ang mga binata at kalalakihan sa kanyang bahay ng babae. Ngayon, hanggang text na lamang. Talaga, totoo ba yun? Di ba? Hanggang text na lang. Ayan, noon ay ginagamitan po ng mga kantang paghaharana. Ngayon, hindi na, mas mabilis na nga ngayon manligaw. Dati inaabot ng taon, 3 taon, 4 na taon. Ngayon parang week lang, 'di ba? Ito ay isang paghahambing na talagang makikita mo na kailangan nating pag-isipan ng mga bagay-bagay lalo pat kung mabilis mangyari, 'di ba? Mahirap din lalo na kung bata kayo, na nasa teenager age kayo, dapat medyo huwag maging mapusok, maging mapanuri dahil hindi natin alam ang maaring kalabasan o maging bunga ng ganyang desisyon. Ikatlo, pagsasalungat, curfew para sa kabataan. Ayan, ano yung masasabi niyo sa curfew para sa kabataan noon at ngayon? Lalo na ngayon kasi 'di ba parang pandemic pa rin. Ayan. Sige nga, tignan nga natin. Hi po, Laika Lorraine, pagbati. Paterno, watching from Eduardo Barreto Senior National High School. Hello sa iyo na. Kaya medyo bago to ngayon ko lang narinig to From Eduardo Barreto Senior High School, National High School. Hello. Ayan. O anong pagkasalungat sa curfew? Sinusunod ba ng kabataan natin ngayon? Hindi, 'di ba? Hindi sinusunod. Sinasalungat ang mga oras at mga ordinansa ng barangay. Hindi katulad noon kapag sinabing curfew, talagang hindi nakalalabas ng bahay. Ngayon, hindi na ganoon. Ika-4, sanhi at bunga ng pagiging masunurin sa magulang. Sige nga, magbigay nga kayo ng halimbawa ng sanhi at bunga ng pagiging masunurin sa magulang. Ano ito? Noon, pinagagawa pa kami ng maraming bagay. Yung lalaki ngayon ay agad-agad nang sinasagot. Yung kanina yung sinabi niya. Noon, mas maaga ang curfew ng mga kabataan kumpara ngayon. Sabi niya, tama nga naman, 6:00 nga lang yun 6 p.m., kailangan nasa loob ka na ng bahay, lalaki ka man o babae.
Ngayon na pinalawig, 'di ba? Merong 9, merong 10, pero ang dami pa ring nasa kalsada. Ayan, sabi ni Christopher Respicio, noon madaling sumunod ang mga kabataan, ngayon ay mas marami na rin pasaway. Tama naman. Okay, ikaapat na tayo na, sanhi at bunga ng pagiging masunurin sa magulang. Excuse. Ayan, ang sagot ni Catlea Soriano, dahil sa pagiging masunurin sa magulang, hindi na pagagalitan ang anak. Okay, tama yon. Ayon naman kay Manabat, sabi naman niya, ang pagsunod sa magulang ay pagsunod din sa kagustuhan na hindi mapahamak at makaiwas sa anumang sakuna. Ayan. Matutong ang pagsunod daw sa magulang, nagiging bunga ayon kay Jillian Manantan ay kabutihang asal. Ayon naman kay Alison Kate Banyes, dahil sa pagsunod sa magulang ay gumagaan ang loob ng magulang at nagiging maayos ang mga anak. Gayun din kay Ann Wendy Yao, pagsunod sa magulang natin ay bunga nito ay ikabubuti natin. Tama. Ayon din kay Diane Claire Tejero, kung ikaw ay sumusunod sa mga magulang, maipapakita mo ng iyong respeto at pagmamahal sa kanila. May sagot din si Basalel Jairo, ang pagsunod sa magulang ay nagdudulot ng magandang kinabukasan ng mga anak. At ikalima, pagbibigay ng halimbawa sa respeto sa nakatatanda. Sige nga, tignan ko nga, ano-ano yung mga halimbawang maaari niyong ibigay kung kayo'y nagbibigay respeto sa inyong nakatatanda. Okay, may pahabol si Venice Baruso, dahil sa pagiging masunurin sa magulang, hindi naliligaw ng landas ang kanyang mga anak. Tama. Gayon din kay Christopher Respucio, ang pagsunod sa magulang ay isang uri ng paggalang at pagmamahal. Ayon naman kay Marian Mendoza, kung ikaw ay sumunod sa magulang ay hindi ka mapapahamak. Okay? Katulad ng pagsasabi ng po at opo. Yan, isang magandang halimbawa yan. Pagmamano at pagsunod sa kanilang mga payo. O pakikinig din, di ba? Yung hindi yung sinasagot natin yung nakatatanda sa atin. Ayan, ang pagmamano, paggamit ng po at opo tuwing kinakausap ang nakatatanda, isang halimbawa ng pagbibigay ng respeto sa kanila. Ayon kay Catlea Soriano. Ayon naman kay Aliyah Buenyao, pagsunod sa kanilang mga utos at tagubilin, pagmamano at pagkasabi ng po at opo. Ang husay naman. Ang dami niyong naisagot, dahil dyan magagaling. Meron kayong makabayang club. Okay. May pahawi ba tayo kay Angela Balingasa, paggalang at pagmamano at pagsagot ng po at opo. Kay Venice Baruso, ang pagpapakita ng respeto ay nakatatanda ay may papakita sa pagsagot ng maayos, tulad na lamang ng pagsasabi ng po at opo. Magaling! Yan. O may pahabol si Luke Castillas, pagmamano, paggamit ng po at opo, pakikinig sa mga nakatatanda. Yan, dahil dyan may mga makabayang club kayo. Tunay nga na kayo'y nakinig at kayo'y natuto sa araw na ito. Dahil isa na naman itong kapanapanabik at kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan. Punta na tayo sa bakit mahalaga. Bakit mahalaga ang paglalahad? Okay? Sa pagsulat ng paglalahad ay kailangan ng malawak na kaalaman sa paksang tatalakayin, pagpapaliwanag ng kahulugan, malinaw at maayos na pagpapahayag, at walang kinikilingan. Yan ang bisa ng pagpapahayag ng isang makabayang mag-aaral na tulad nyo. Okay, di ba? Kaya siya mahalaga. Sige nga, kung talagang naunawaan ng ating aralin ngayong araw, bigyan nga ako ng puso dyan. Pusuan nyo naman si Tutor Mel. Ayan. Salamat. Ayan, nakita ko na may mga nagpuso. Ayan, suportahan natin si Tutor Ronel sa kanyang Itulay Live, Itulay TV, tuwing tanghalian, tuwing Biyernes ng hapon. Ayan. Lagi lang nakasubaybay sa atin si Tutor Ronel, ang ating program head sa Junior High School Filipino. Muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel, na lagi nagsasabi ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Paalam! At syempre, mahalaga sa amin ang inyong komento at suhesyon, kaya iscan nyo lang aming QR code para makarating sa amin ang inyong
suhestyon at magandang komento. Maaari din kayong mag-selfie habang tayo ay nagtatalakayan upang maaari kong i-upload yan sa ating Itulay Facebook page. Ayan. Salamat mga makabayang mag-aaral. Paalam!